yung tanong ko, ano meron dito sa event na to? Tapos, ba't nyo napiling mag-participate? Ikaw mo Nambo. Joke lang. Pinapunta ako rito para uminom. Title ng camping natin, kailangan ng kodigo. Kaya ako nandito is... Sorry. Ang background ng mga nag-organize na nakausap ko ay parang family day. Anti-authoritarian. Gathering siya ng mga kaibigan sa akin kapatid ng mga tropa na volunteer na solid, volunteer na umiikot sa Pudatwan pa rin siyempre. Yan tayo. Diba pandemic kasi hindi nakita-kita, tapos kasama yung mga kids, parang nakaka-excite makita din yung mga anak-anak ng mga friends natin na may family na. Sabi ko sa inyo, ganda lang. Mostly mga comrades na meron ng family, tapos kahit hindi naman totally may family pero interested dito sa kung ano man yung meron dito sa event na to, like yung mga shared value. I guess ito yung first na anti-authoritarian camp, so medyo nakaka-excite, nakakatuwa kasi parang hindi mo ine-expect na kahit walang authority, pero lahat kayo meron kayong initiative, walang mag-uutos kung ano yung kailangan mong gawin. Ikaw lang yung sa nararamdaman mo kung gusto mong gawin to, ganyan. So parang dito kasi parang alam mo yun, flow lang kayo, walang kailangan maging boss. Masaya yung mga bahagyan ng mga kaalaman ng bawat isa. Yes, sa akin pinaka-importante yung relasyon natin ng mga tao. Tapos, di ba lahat tayo gumagawa or napapaglaban sa bagong mundo? Parang yung mga space na ito, ginagawa niya yung blueprint na one day, hindi na siya alternative or hindi na siya parang fringe movements. Tapos one day, ito na yung normal. Ano ba? Anti-authoritarian. Sa amin dalawa, kahit wala kami, mayroon pa rin. Para naging magkaroon ng ganun yan. Never ako nag-isip na magkaroon ng struggle na as a single daw. Pero kasi darating naman, bali ba natin kung darating ba talaga yung pag-ibig na para sa'yo o ano, di ba? Yung mga ganun ba? Hindi po, nag-halimbawa lang ako pero hindi natin topic. Ibang paksayo, no? Ibang paksayo. Pero baka niya sa politika ng mga nagkakaling. Pero ang punto lang, kung alam natin yung sistema na nangyayari doon sa gobyerno natin, alam natin sa kung paano tayo makakalaw. Yun lang muna, yun lang naman ang gusto kong ipunto na merong tayong mga pamamaraan at nagagamit natin yung mainstream na pamamaraan para mas makapaglatag ka. Uy, pwede yun tingin ko. Tayo, anong gagawin natin naman sa fight back na ganun o hindi man tayo magpakita doon sa harapan nila, ano yung gagawa natin? So, tayo, may mga kanya-kanyang obligasyon bilang parte ng pamilya. So, meron tayong mga trabaho, doon sinantabi natin para itong gawain natin na to ay hindi naman natin ito obligasyon, pero ito ay isang layunin natin na meron tayong tinatahak na objective dun sa gawain na to. Siguro sana hindi lang dito tayo nagtatagpo, siguro sa iba pang mga activity o iba pang mga kasiyahan, banding, dapat sana maipagpatuloy natin. Yun yung suggestion ko naman, rekomendasyon ko. Tutuloy ba tayo sa tatahakin natin ang anti-authoritarian o baka mismo tayo nagiging authority
sa sarili natin. Nag-uutos tayo sa bawat isa sa atin, nagsasuggest tayo ng mga bagay na hindi ba natin pinangungunahan. Nag-mismo lang utos siya na doon mismo nagiging authority tayo na yung suggestion mo hindi mo pinangungunahan. Siguro dapat yun, isa natin ano yun, yung values. Oo, yung magkaroon tayo ng parang sa sarili natin may pagbalanse o pagbalanse. Tayo naman lahat tayo nasa pagpa-practice ng mga gusto natin na mangyari sa hinaharap. So yun, sana ito, isa to sa makakatulong sa atin para magpatuloy tayo sa ating mga gawa. So yung pagiging magulang, yun, mahirap siya. Tapos yung, syempre bago ka maging magulang, kailangan may asawa ka po. So, pag-isipan mo rin muna talaga kung gusto mo talaga mag-asawa kasi commitment siya. Okay, commitment at responsibility. Hindi pwedeng pag gusto mo una lang tapos pag nahirapan ka na. Hindi siya magsawa na, no? Hindi siya yung parang mainit na kanin na pag mainit. Yun. Pero kung meron tayong isang community na pare-pareho, hindi pare-pareho pero meron tayong mga shared values, tingin ko mas malapit sa katotohanan na mapapalaki mo yung anak mo na hindi ka masyadong mahihirapan. Kasi parang naiisip ko na ipagpapalaki pala ng mga bata ay hindi ko lang responsibilidad. Responsibilidad din pala ng community na nga nakapaligid sa akin. Kasi pag nagtrabaho ka, pag wala ka, sino yung makaka-impluwensya dun sa bata? O pagdating mo, nanonood na ng Itbulaga. Di ba pagdating mo, nanonood na ng Wawawin. Pumapalakpak na kay doon sa mga komedyanteng hinahamak yung mga ibang tao para magpatawa. Isang tingin ko malaking sa akin sa karanasan ko na dapat balansehin. So yun, re-recommenda natin. Ngayon kung magkakaroon tayo ng ganong community, hindi ko alam kung aabutin nyo ng buhay ko. Hindi ko, kasi nung mga 1990s yung nag-uusap na tayo ng mga autonomous communities. Di ba? Hindi naman. At kung paano ako nagkaroon ng sitwasyon para hanapin ko kung ano yung connection ko na hindi ko kailangan nakasama, kailangan ko lang lakas ng loob at pag-ibig sa bawat kapwa. Ay yung tangi kong gawa at tangi kong dala. Napakabigat pero solid yun, men. Tangina. Napakahusay. Sa bawat tanim at araw na pwede mong kwento, araw-araw napakasayang kwento nun. Tapos, hindi ko lang alam kung magkakaroon pa ito ng punto na magkakaroon tayo nung pag-identify ng mga pwede nating isuporta doon sa mga engineer ng mga tropa. Tapos, malaking challenge sa akin personally na magtuloy-tuloy yung ganitong aktibidad. Kasi bihirang-bihira sa atin na magkaroon ng mga ganitong aktibidad na nakakapag-encourage nung mas community building. Ewan ko kung ganun din yung termino na ginagamit ninyo. Kasi tayo naman ay bagat magkakaiba-iba tayo pero meron tayong mga commonalities at shared values. At yun sana magiging tungtungan para sa pagbuo natin ng komunidad na ina-aspire natin na kung saan malaya doon sa alam mo na, sa domination, tapos malaya doon sa sobrang pagkakamkam, panlalait, tapos makakalikasan. Ako yun yung ko. So sa ganong sistema na So observation ko okay naman, wala namang masasabi. Nakita ko yung mga dating kaibigan na hanggang ngayon na ganun pa rin yung mga kwento nila, na yung iba nagkapamilya na pero actually naniniwala pa rin sila dun sa gantong sistema ng anti-authoritarian. So nagiging malaya pa rin tayo sa bawat galaw natin sa pamamalakad araw-araw. Action na ba?